Una, ang pagdudugtong ng mga tabla sa perpektong anggulong 90 degree ay maaaring lumuwag sa paglipas ng panahon kapag may puwersang inilapat. Ang pagpoposisyon sa mga ito sa bahagyang anggulo ay lumilikha ng mas matibay at mas matibay na koneksyon. Dalawa, ang paggamit ng mga pako na hugis U para pagdugtungin ng mga tabla ay maaaring magdulot ng mga puwang kapag may presyon. Upang maiwasan ito, ibaluktot palabas ang magkabilang dulo ng pako bago ito ipukpok upang manatiling mahigpit ang pagkakakabit ng mga tabla. Tatlo, ang pagtatrabaho sa masisikip na espasyo ay nagpapahirap sa pagtama sa eksaktong lokasyon ng tornilyo. Maglagay ng mga magnet sa magkabilang gilid ng tabla at i-slide ang mga ito upang mahanap ang tamang lugar. Markahan ito pagkatapos ay itulak ng wasto ang tornilyo. 4. Kung kailangan mong mag-drill sa isang partikular na lalim, tanggalin ang buwang na manggas mula sa isang rivet at ikabit ito sa iyong drill bit. Ito ay nagsisilbing gabay upang makontrol kung gaano kalalim ang iyong pagbabarena. 5. Markahan ang magkabilang dulo ng mga tabla, pagkatapos ay itali ang isang panulat sa isang tali at iangkla ang kabilang dulo. Gamitin ito upang gumuhit ng gabay na kalahating bilog. Ang pagputol sa linyang ito ay nagbibigay daan sa mga tabla na magkasya ng maayos sa isang tamang anggulo. 6. Ipinapakita ng isang bihasang karpintero ang isang maraming gamit na pang-ipit na kanyang nilikha. Maaari itong iakma sa karaniwang laki ng kahoy at nakakatulong na mapabilis ng malaki ang daloy ng trabaho. 7. Maglagay ng bowl ang bakal sa gitna ng isang bilog na piraso ng kahoy at ikabit ito gamit ang isang pang-ipit. Maglagay ng isa pang magkaparehong piraso sa ibabaw at itap ito upang lumikha ng marka. Magbutas sa mga markadong lugar, magdagdag ng pandikit na kahoy, at ikabit gamit ang mga wedge. Maglagay ng dowel na kahoy upang bumuo ng isang matibay na right angle joint. Aling trick ang pinakanagulat sa iyo? Magkomento sa ibaba, pagkatapos ay i-like at subscribe para sa higit pa.